Talakayin natin kung sino ang namagitan para mabuo ang Tigil Putukan. Ang Tigil Putukan na tumagal ng 2 linggo ay pinamagitan ng Pakistan na nagsilbing pangunahing tagapamagitan ng Washington at Tehran, inilalagay ang Islamabad sa sentro ng bihira at direktang diplomasya. Habang parehong naghahanda ang dalawang panig para sa maselang pag-uusap na magsisimula sa Biyernes. Kasama natin si Hassan Pirzada, isang Pakistani na tagapayo sa geopolitikal na estratehiya at patakarang panlabas. Paano nagawa ng Pakistan ang mabilis na hakbang para matiyak ang pansamantalang 2 linggong tigil putukan? Salamat sa pag-imbita. 12 araw na mula nang huli akong narito at sentral ang papel ng Pakistan sa pamamagitan nito. Aktibo ang Pakistan sa lihim na diplomasya sa likod ng mga pangyayari. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang aming kalihim ng ugnayang panlabas sa Ministrong Panlabas ng Iran, pati na rin sa mga regional na kapangyarihan gaya ng Saudi Arabia at Egypt. Sa nakalipas na 1.5 taon, ang Pakistan ay nagkaroon ng magagandang ugnayan sa Trump administration, lalo na sa personal na usapan. Ang personal na relasyon ni punong ministro Shahbaz Sharif at hepe ng sandatahang lakas Saeed Asamuni kay Pangulong Trump ay parehong napakaganda. Sa tingin ko, lahat ng salik ay may papel. Ginawa na ng ministro ng ugnayang panlabas ng Pakistan ang lahat ng kailangang hakbang. Dumating ang punong ministro ng Pakistan at hepe ng sandatahang lakas na nagtibay ng kasunduang ito matapos ang 24 na oras na tuloy-tuloy na negosasyon sa pagitan ng US at mga taga-Iran. Sa pag-uumpisa ng pag-uusap ngayong Biyernes sa Islamabad, ano ang aasahan natin? Paano mapapatunayan ng Pakistan ang tagumpay bilang tagapamagitan ng dalawang bansa kung malaki pa rin ang agwat? Sa tingin ko, nasa natataming posisyon ng Pakistan dahil may tiwala ang mga Iranian sa Pakistan at ganoon din ang administrasyon ng US. Pakistan, syempre, sa tingin ko, ganoon ko rin ito nakikita na nandun ang balangkas. Noong 2013 na nagsimula ito sa Joint Comprehensive Plan on Action, yun ang balangkas. Sa tingin ko, kaya yun ang magiging basehan ng lahat ng ito dahil marami ng mga bagay na napagkasunduan na sa pagitan ng dalawang bansang ito. At nakakatuwang isipin, ang pangunahing negosyador noon, si Abbas Agrachi, ay siya na ngayong kalihim ng ugnayang panlabas ng Iran. At nandun din ang iba pang mga stakeholder na aktibong kasali, tulad ng kalihim ng ugnayang panlabas ng SEA na naroon din noon, pati na rin ang mga Ruso. Kaya ang Pakistan ay nakipag-ugnayan din sa lahat ng naroon. Sa tingin ko, ganun nga. Hindi ko pa nakikita ang isang ganap at kumpletong kasunduan sa panig na yon. Sa tingin ko, ganun nga. Magkakaroon ng pansamantalang kasunduan na ipapatupad pagkatapos ng 15, 10 o 14 na araw ng tigil putukan. At iyon ang magtatakda ng direksyon para sa hinaharap kung saan magkakaroon ng permanenteng kasunduan sa pagitan ng Iran, US at Israel. Naririnig na natin ang ilang magkakasalungat na pahayag tungkol sa kasalukuyang pansamantalang 2 linggong tigil putukan. Ayon sa punong ministro ng Pakistan, kasama ang Lebanon sa tigil putukan, kasama ang Iran. Pero giit ng punong ministro ng Israel at pang Donald Trump ng US, hindi raw ito totoo. Magkaiba ang dalawang tigil putukan. Bakit naglabas ng pahayag ang punong ministro ng Pakistan? Naguluhan ba sila? Sa tingin ko, walang kalituhan. Pumasok ang Pakistan sa mediation na ito para makakuha ng tigil putukan hindi lang sa GCC, kundi pati na rin sa Israel at Lebanon. Yun talaga ang layunin ng Pakistan sa pakikipag-ugnayan nila. Kaya, nag-post ng ganung tweet ang punong ministro ng Pakistan. Napansin mo ba, ang punong ministro ng Pakistan ay muling nag-tweet kamakailan na hinihiling sa lahat ng partido na panatilihin ang katahimikan at huwag labagin ang tigil putukan. Kaya gusto ng Pakistan na matigil na ang lahat ng mga sagupaan na nangyayari para mabigyan natin ng pagkakataon ang kapayapaan na kailangan dahil kung magpapatuloy pa ito. Ang mga pag-atake ay nakakasagabal sa proseso ng kapayapaan na tinutulungan ng Pakistan ngayon. Hassan, sa huli, bukod sa inaasahang kapayapaan dito sa rehiyon, ano ang makukuha ng Pakistan bilang pangunahing tagapamagitan sa pagitan ng dalawang bansa?
Ang Pakistan ay may hangganan sa Iran. Ang Pakistan din ang may pangalawang pinakamalaking populasyon ng Shia sa labas ng Iran. May kasunduang depensa ang Pakistan at Saudi Arabia. Kung may mangyari sa Saudi Arabia na magpapagana sa kasunduang depensa, kailangan sumama at tumulong ang Pakistan sa Saudi kung maglunsad ito ng opensiba. Nagpakita ng mahusay na diplomasya ang Pakistan sa pagtigil sa GCC na makialam at hindi sila nadamay sa digmaang ito dahil kung madadamay ang rehiyon, mapipilitan ding makisali ang Pakistan. At ayaw yon ng Pakistan. Gusto rin ng Pakistan ng kapayapaan sa mga hangganan ng Iran. Gusto ng Pakistan ng kapayapaan sa mga hangganan ng Afghanistan din. at sa hangganan din ng India. Kaya gusto ng Pakistan ng kapayapaan sa lahat ng tatlong hangganan na ito. Kaya hindi kayang tiisin ng Pakistan ang digmaang malapit sa kanila. Hassan Pirzada, ikinatuwa naming makasama ka at marinig ang iyong mga pananaw sa I24 News English. Salamat. Salamat. Gusto kong ibalik ang usapan dito sa studio kasama sina Ariel at Dan.